may patayim ang ng hostage ng tindero. Ang kinahinatnan ng tagpong yan, abangan! Pilipinas sa alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Tensyon sa impapawid eroplano ng Philippine Coast Guard binuntutan ng fighter jet ng China sa Bajo de Masinloc. Goodbye ayuda, pondo para sa AKAP tinanggal sa panukalang 2026 national budget. Aberya sa mga proyekto, ilang flood control project sa Maynila nakatiwangwang at di mapakinabangan. Mula sa habulan sa dagat, sa impapawid naman binututan ng fighter jet ng China ang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong detalye ng insidenteng ito? Jiggy, kasama ang News 5 sa mga nakasakay sa Cessna Caravan aircraft ng PCG sa aerial patrol nito sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Nang makarating na kami sa general vicinity ng BDM pasado alas 8:30 kanina, dito na biglang sumulpot ang Chinese fighter jet at bumuntot na sa sinasakyan naming PCG aircraft. Lumapit ng 200 hanggang 500 feet mula sa PCG aircraft ang Chinese fighter jet na Shenyang J-15 fighter. Ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers yan sa sinasakyan naming eroplano. Pumunta ito sa kanang bahagi, sa kaliwa at maging sa ataas ng PCG aircraft. Kasabay niyan, may Chinese warship rin na nag-radio challenge sa sinasakyan naming eroplano. Umabot ng 20 minuto ang pagbuntot ng Chinese fighter jet sa PCG aircraft. Dito na nagdesisyon ang aming piloto na lumayo na sa Scarborough Shoal. Nang sa gayon nga ay hindi na lumala ang tensyon o mauwi pa sa disgrasya. Pakinggan natin ang pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. One thing is clear, no? Every time we conduct an MDA flight over BDM, they're also harassing and endangering the safety of the Coast Guard aircraft. Well, so far this year, this is the first time that we saw jet fighter intercepting a routine MDA flight being conducted by the Philippine Coast Guard. Jiggy, hindi ito ang unang pagkakataon na hinaras ng Chinese fighter jet ang mga eroplano ng Pilipinas. Pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, kaya sa mga nalilito, ang Bajo de Masinloc ay mas kilala rin sa Scarborough Shoal at Panatag Shoal. Jiggy. Gio, sa pagpapatrolya kanina, may nakita ba kayong mga barko ng US Navy? Jiggy, bukod nga sa mga barko ng China, nasa 30 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, napataan namin ang mga barkong pandigma ng Amerika. Ito ang USS Cincinnati na isang littoral combat ship at USS Higgins Destroyer. Narinig pa namin mula sa sinasakyan naming eroplano ang radio challenge ng Chinese Navy 568 sa US Navy warships. Ayon sa People's Liberation Army Southern Theater Command, itinaboy nito ang USS Higgins Destroyer na pumasok sa Scarborough Shoal o Wangyandao na walang pahintulot mula sa Beijing. Pero sabi ng PCG, nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operation sa bahagi ng West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng China. Hindi naman daw naitaboy ng China ang US Navy warships na nananatili sa bahagi ng Scarborough Shoal. Dumating ang mga barko ng Amerika ilang araw matapos nga yung salpukan ng mga barko ng China sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Samantala, wala na sa Scarborough Shoal ang barko ng China Coast Guard na nawasak nang salpukin ito ng Chinese Navy, at maging yung Chinese Navy warship na ngayon ay hindi na rin namin nakita kanina nang magsagawa ng aerial patrol ang PCG. Una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na posibleng hinatak na ng ibang Chinese vessels ang CCG vessel para nga kumpunihin. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center.
Imbes na mapakinabangan, nakatiwangwang lang ang ilang flood control project sa Maynila na pinondohan ng milyon-milyong piso. Nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, ano ba mga proyektong yan? Jiggy, nandito nga tayo ngayon sa Estero de la Reina, parte ito ng Barangay 290 sa Binondo, Maynila. At isa nga ito sa mga kine-question na flood control projects na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin daw gumagana. Kanina nga ay tumambad sa atin itong retarding basin at pump ng Estero na inaasahan sana na magiging solusyon sa pagbaha dito sa lugar. At nalaman natin na ang contractor pala nitong proyekto na ito ay ang St. Timothy Construction Company na napag-alaman din natin na konektado kay Sara Diskaya. Kung maaalala ninyo, si Diskaya yung nakalaban ni Mayor Vico Soto sa pagka-alkalde sa Pasig City noong nakaraang eleksyon. Ang retarding basin na ito merong budget na nagkakahalaga ng nasa 94 million pesos. Nakumpleto na ito noong nakaraang taon, ngunit nasira raw yung isa sa mga pump nito. Meron nga tayong eksklusibong video na nakuha kung saan makikita nga na tumagilid at bumigay yung pump kung saan halos sumayad na rin ito sa tubig ng Estero. Bukod sa Estero de la Reina, may isa pa tayong nakitang proyekto na hanggang ngayon naman ay hindi pa tapos. Yan ay yung isa pang pump na matatagpuan naman sa Barangay Talayan sa bahagi naman ng Quezon City. Proyekto rin yan ng St. Timothy at Pilastro Builders and Development Incorporated at may budget naman yan na kulang-kulang 96 million pesos. Target date sana na matapos yan ay Mayo nitong taon, ngunit Agosto na hindi pa rin daw natatapos yan, kaya marami na ang mga nagrereklamo sa mga residente doon sa lugar na ito dahil bahain nga yung bahagi na iyon ng Talayan. Kanina sinubukan nating kunan ng pahayag ang kampo ng mga Diskaya, ngunit ang tanging sumagot lamang sa atin ay si Pacifico Diskaya. Siya yung asawa ni Sara Diskaya at shinare niya nga sa atin yung isang Facebook post kung saan may patutsada siya patungkol sa mga politiko na nakikinabang umano sa mga kickback. Bukod dyan, sinubukan din nating hingan ng komento ang DPWH NCR, ngunit tumanggi rin silang magbigay ng pahayag. Gigi, maidagdag ko lamang dito sa kinatatayuan ko bumagsak yung unang ginawang pumping station at nilipat yan dito naman sa kabilang kalsada na dito sa kaliwa or kanang bahagi na nga, makikita ninyo yan dito sa aking likuran. Umabot na raw ng ilang linggo nung nagkaroon ng baha, subalit hanggang ngayon hindi pa raw nila nakikita na gumagana yung pumping station dito sa Estero de la Reina. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Gigi? Yan ang ulat ni Ian Suyu mula sa Maynila. Samantala, git naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila, gumagana naman ang Estero de la Reina pero hindi ito 24 hours na operational. Binusisi sa pagdinig ng Kamara ang hindi matapos-tapos na dredging sa ilang ilog at estero sa Maynila. Ayon kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, ang mga aligasyon ng katiwalian sa dredging ang dahilan kung bakit nasususpinde ang ilang flood control project. Ayon pa sa kongresista, wala rin daw magawa ang MMDA para lutasin ang problema sa basura sa mga ilog at estero. Imagine 1.8 million tons of garbage nandyan po sa mga waterways natin. Ang problema, dahil sa allegations of corruption sa dredging, 10 taon na yatang sinuspinde ng DPWH yung dredging ng mga waterways. Iimbestigahan na rin ang pamahalaan ng mga proyektong kalsada at tulay na posibleng may irregularidad. Ayon yan kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa programang Storycon ng One News. Bukod pa yan sa pagbusisi sa mga flood control project na bilyong-bilyong piso ang halaga. Samantala, may ibinunyag pa raw si Pangulong Bongbong Marcos na mga kontraktor na sangkot sa mga questionableng proyekto. Una ng pinangalanan ng Pangulo ang 15 kumpanya na may pinakamaraming nakuhang proyekto. Noong mga panahon ba na nakaraang administrasyon, may ginawang ganito? Wala. Kay Pangulong Marcos lang. Bakit? Ngayon nakita yung effect ng flooding . As of now, we are concentrating on the flood control projects. But I think, susunod pa rin yung iba. Especially yung mga roads, mga bridges, lahat po yan. Susunod, goodbye ayuda na nga ba? Pondo para sa AKAP laglag sa 2026 budget. At sa dokumentado, tunghayan ang kwento ng matinding pasanin at sakripisyo ng mga guro. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Ilan na nga ba laglag sa panukalang 2026 national budget ang pondo para sa AKAP? Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong dahilan kung bakit hindi pinondohan itong AKAP? Ang pinapangandaman niya, nagsabi na walang alokasyon para dito sa ayuda sa Amos ang Kita Program o AKAP sa ilalim nga nitong 2026 National Expenditure Program. Ang NEP ay yung pondo para sa susunod na taon na formal na isinumite ng BBM sa Kamara kanina. Paliwanag ng Secretary Amina Pangandaman, limitado ang pondo. Wala naman daw kasing alokasyon noong 2025 budget. Isiningit lang ito noon bilang Pet Cash Aid Program ni House Speaker Martin Romualdez. Yung AKAP po ay yung programa sa ilalim ng DSWD kung saan bibigyan nga ng one-time cash assistance na hanggang 5,000 pesos yung mga individual na below minimum yung sahod. Pakinggan natin itong pahayag ni Secretary Pangandaman. Wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. At Marian, may reaksyon na ba mga congressman sa pagtatanggal ng pondo sa AKAP? Yun ang matanong naman natin sa House Appropriations Committee Chairman Kaela Swansing kanina kung personal niya bang ipaglalaban itong pondo para sa AKAP. Sagot niya, it's an ongoing discussion. Gayman, hindi niya itinanging marami rin daw pinatutulungan itong programa. Narito ang kanyang pahayag. I'll also have to confer with my colleagues. We really see the value of AKAP. We've been seeing how it's been helpful to many of our constituencies. Ang dami pong natutulungan, lalo na po yung near minimum income wage earners. At anong pahayag ng liderato ng Kamara sa sinumiting panukalang 2026 national budget? Hindi mismo nga si Speaker Martin Romualdez yung tumanggap kanina ng kopya nitong National Expenditure Program at nananatiling na DepEd pa rin po yung may pinakamalaking budget alinsunod nga yan sa konstitusyon na nasa 928.5 billion pesos. Sunod dyan yung Department of Public Works and Highways na 881.3 billion pesos at 320.5 billion pesos naman para sa Department of Health at PhilHealth. Ayon kay Speaker Romualdez, may ilang reforma sa pagbabalangkas nga ng pondo. Kabilang na riyan yung pagtatanggal ng small committee na in charge nga po roon sa pagsasama-samahin yung lahat ng amendments sa budget at yung pagbubukas nitong buong deliberasyon sa publiko hanggang sa Bicameral Conference Committee. Nanindigan din si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos na babantayang mabuti ang ipapasang budget. Pakinggan natin itong kanilang sinabi. In the coming weeks, we will review every page of the net expenditure program guided by one question. Makakabuti ba ito sa ating mga kababayan? If yes, we will support it. If not, we will work to make it better. It's the prerogative of the House to pull from certain agencies that haven't been utilizing their funds. Ibig sabihin, binigay ka ng 10 pesos. Kung 5 pesos lang ginamit mo sa isang taon, edi ba't ka namin bibigyan ng 10 pesos na naman kung hindi mo lang igagastos? Ilagay na lang namin sa ibang ahensya na may kaya na gumastos ng ganong klaseng pondo. Ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Pinakamataas man ang budget na inilalaan ng gobyerno para sa edukasyon. Marami pa rin problema sa sektor na ito. Bukod sa kakulangan ng mga classroom, mabigat din ang pasanin ng mga guro. Matupad lang ang sinumpaan nilang tungkulin. Ang kwento dokumentado ni Lord De Vera. Kung kalunos-lunos ang ranggo ng estudyanteng Pinoy sa buong mundo pagdating sa pagbabasa at pag-iintindi, siguro dito natin simulang tukuyin kung ano at saan tayo nagkukulang. Ground zero ng karunungan. Ang pangalawang magulang sa labas ng tahanan. Parang may anak na higit 35 ang bilang. Sa 9 na taon na pagtuturo ni Teacher Pao, para sa kanya, ang isa sa ugat ng mga problema ay reading talaga. May sa private school kasi kadalasan dyan
parang yung helicopter parent kung tawagin. Yung natututukan talaga. Tsaka may mga kaya. So may afternoon, may common, mag-tutor pa. Sa public school, sobrang bihira yung may ganong parang follow-up sa bahay. Sumobra nga lang po sa 5 yung nahirapan magbasa. Hindi mo na alam paano hahatiin ang sarili mo. Okay, naintindihan? So, huwag kakalimutan. Sa araw-araw na pagbiyahe niya mula Rizal hanggang Marikina, doble kayod palagi si Teacher Pao para makamit ang hangaring lahat ng estudyante niya ay matuto. Sa technology, yung sobra nilang parang pinalaki na ni Peppa Pig. Pero bakit ganon? Magkapaka po kayo, magaling sila mag-English, pero simpleng instruction, hindi kayang sundin. Yung simple nga lang na, kanina, kulayan ng pula ang puso. Nung unang, ano, teacher? Ano daw? Ni dapat yan. Ang gansa, ni. So pag reading talaga magpapagawa ko ng activity sa buong klase, tapos kukunin ko yung 2 na mahina sa pagbabasa, yun ang gagawin ko. Basa lang kami ng basa. Katulad kanina, parang last period, may ginagawa yung kaklase, sila nagbabasa lang. May iba akong pinapagawa sa kanila yun. So medyo dagdag sa trabaho, pero ganun talaga. Hindi naman talagang work ng isang guro. Ilan doon sa pang-pribadong moment mo na dapat, yung nasusunog dahil kailangan mo mag-prepare para sa alas 12? Kadalasan naman po ito pag uwian. Medyo magpe-prepare ka na. Pero kami po, kasi ang ginagawa talaga namin, weekend, magpe-prepare ka na ng lesson. For the whole week. For the whole week. Meron bang tanong kay teacher? Meron bang hindi naiintindihan? Hindi lahat ng superhero nakasuot ng kapa. Yung iba sa kanila naka-uniforming simple at armas lang ay chalk, ballpen, lesson plan, notebook habang nakaharap sa pisara. Ang pinakamahusay daw ng mga guro ay nag-iiwan ng marka hindi lang sa mga test paper. Nagmamarka din daw sila sa ating mga kaluluwa. Ako po si Lord de Vera, mukha ng maliliit. Isyong malalaki. Kwento ng tao, dokumentado. Susunod, tindero sa palengke, hinostage at tinutukan ng kutsilyo. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Narito mabilis sa pasada sa Presinto 5. Binulabog ng pang-hostage ang palengke sa Baliwag, Bulacan. Hinawakan ng sospek ang debit na isang tindero at tinutukan niya ito ng kutsilyo. Nang makahanap ng tiyempo, dinambahan ng isang pulis ang sospek at inagawang patalim. Nakakulong na ang sospek at isa sa ilalim sa drug test. Pinatay sa saksak ang isang babae sa loob ng pinagtatrabuhan niyang gadget store sa Cabuyao, Laguna. Hinimas din sa tindahan ng higit 92,000 pesos na halaga ng cash at mga gadget. Meron ng person of interest sa mga otoridad sa krimen. Dinukot ng kanyang yaya ang 3 taong gulang na bata sa Quezon City. Humingi pa ang suspect ng 150,000 pesos na ransom. Nasagip ng mga pulis ang bata at inaresto naman ng suspect na 2 taon ding nanilbihan sa pamilya ng biktima. Patay ang driver ng isang van nang sumalpok ito sa isang trailer truck sa Damulog, Bukidnon. Sugatan din ang sakay ng van na 5 madre at isang monghe. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng truck. Nauwi sa aregluhan ng insidente. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines sa Lamuna, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.